I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose, lose. Yeah, it's like dancing when the sun's. So yun, what's up? Good day mga kamoto. Bali, dali ulit natin yung ating Easy Ride 175 ADB from Motorstar. So ngayon, ilalabas natin siya para ma-breaky naman kasi 45 kilometers pa lang yung odo nito. So, ang gagawin natin ngayon, tetest natin siya sa uphill at saka sa downhill, yung braking system, tsaka yung power ng engine niya, kung talaga bang malakas yung 175cc natin na motor na to. So, bali, samahan nyo muna ako sa aking biyahe. At kung gusto nyo malaman kung talaga bang goods pang rides to, lalo na sa mga uphill tsaka downhill na mga lugar, panoorin itong vlog ko. Let's go! So, bali, ang destination natin for today's video ay punta tayo sa may Taal Lake View sa Wawa, Tanawan City, Batangas dahil yun yung napili kong lugar. Alam kong matetest talaga yung uphill at saka downhill doon kasi sobrang lalim talaga ng akyatan doon. Tsaka pagka papunta tayo doon palusong, pero pag pauwi tayo pa akyat tayo doon, matarik talaga guys. So yun, doon natin matetest talaga kung malakas ba tong motor natin at talaga kung sulit nga ba ang binayad natin dito. So, bali, it's Sunday at walang power dito ngayon sa aming lugar. So, expected namin na maraming tao doon ngayon sa Taal Lake kasi marami sigurong nagsiswimming doon. Sobrang init din kasi ngayon ang panahon, tas wala pong power dito. 5 PM pa magkakaroon. So, yun, 4 PM pa lang ngayon guys, kaya siguradong marami pang tao doon. At syempre, Sunday, family day. Siguro yung mostly ng mga tao dito sa aming lugar ay doon pumunta ngayong araw. So, tignan natin. Kung mapapansin nyo mga kamoto ay hindi ako sa highway dumaan dahil taga rito lang ako. Sa shortcut ako dumaan at kabisado ko naman kasi yung lugar dito kung saan mas mabilis tayong makakarating doon sa Taal Lake. Bali, magto-turn right tayo dito kasi may kanto dyan. Bali yan yung shortcut papunta doon sa kabilang barangay para mas mabilis tayong makarating doon sa Taal Lake. Let's go! Kasarap talagang makakita pa ng mga ganitong lugar na kahit ang dami ng mga nakatayo na negosyo sa paligid ay may mapupuntahan pa rin tayong ganitong klaseng lugar. Yan, nakita yung mga kamoto, bukid. Madalas ang tanim dyan, palay, mais, or kaya tawag dito tubo. So yun, nandito tayo ngayon sa shortcut. At patuloy tayong bumabiyahe papunta sa Taal Lake. So, bale yan mga kamoto. Palabas na tayo dito sa shortcut. Mag-turn left naman tayo dito after sa kanto nito.
So, bali yan mga kamoto to, dire-diretso na tayo ngayon. Kung mapapansin nyo, kinakapa ko pa tong unit ko kasi medyo naninibago ako sa manibela niya. Sobrang lambot, sobrang gaan niya iliko-liko. Unlike kasi dun sa old motorcycles ko, mga scooters ko dati na Honda. May mga stopper kasi sila sa manibela. So, ito kasi wala. So, bali parang yun, naninibago ako. Sobrang bilis niyang maliko. Ganun. So, bali yung pa yung kinakapa ko ngayon. Yan, dire-diretso lang tayo mga kamoto at maya-maya ay makikita nyo na yung madadaanan natin ng mga downhill na daan at pa-uphill. So, matitest ko talaga dito yung braking system ko. Since hindi pa ako sanay sa naka-disc brake yung rear. Kasi yung mga naging motor ko ay drum brake lang yung rear. Kaya kinakapa ko pa rin yung preno niya sa likod kasi disc brake niya sobrang lakas. Minsan parang sakit sa ulo, napapapull stop ako. So yun, kinakapa ko pa talaga siya. Kaya lumabas din kami ngayon para makapako na rin tong motor at mailabas ko. Syempre, for break-in period pa naman talaga to. For break-in pa talaga. So, break-in period, kailangan mailabas-labas natin. Hindi natin to mabi-break-in kung hindi natin siya ilalabas. So, sa loob-looban lang muna tayo ngayon babiyahe. Wala pa kasi tayong papers mga kamoto. So, dito lang ako sa malapit sa amin habang iniintay pa yung papel. At sana wala ngang 1 month bago dumating yung ating papel para talagang mailabas natin to at maigala na natin tong ating unit. Gusto ko na din siya matesting sa long drive. Sa short ride kasi talagang for now yung comfort andun talaga, hindi nawawala. Tsaka yung ganda ng suspension, ganda ng plane ng suspension. Kahit mag-isa ka lang, especially lalo na kapag may OBR ka, sobrang sarap. Parang masarap talaga to pang long ride. Medyo mabagal lang biyahe natin ngayon kasi ang dami nating kasabay sa kalsada. Pero okay lang kasi wala namang gaanong traffic. Marami lang talaga tayong kasabay kaya hindi rin tayo pwede magmadali. Break-in period pa lang din kasi mga kamoto. Ayoko siyang hapitin yung takbo. Gusto ko lang 40 to 50 or 60, ganun lang yung muna yung speed ko for now habang binibreak-in pa para hindi sumakit yung ulo natin kasi baka pag hindi tayo sumunod sa rules ng kasa, diyan nagsisimula yung mga sira kasi. So for now, sunod muna tayo sa mga instruction ng kasa sa atin para maiwasan natin yung aberya sa kalsada. So, share ko lang mga ka-Easy Ride 175. Nakaranas din po ako dito ng bigla-bigla namamatay yung engine. Bali, nakatakbo na ako ng 25 kilometers. Tas nung pamenor ako kasi biglang papalapit ako sa traffic, biglang nag-shutdown yung engine niya. Pero, pag start ko naman, one click, nag-start ulit at nakatakbo ulit ako ng mga around 5 to 7 kilometers. Then, namatayin ulit ako ng engine. Pero, sa tingin ko kasi noon ay dahil blinking yung gasolina ko, feeling ko nakaka-apekto talaga siya pagka mababa na yung gas sa tangke since kaka-activate lang din noon, kakukuha ko lang sa kasa. So, nung gabi, pina-full tank ko at nirecommend sa atin ng ating mekaniko na pula or premium yung ilagay natin, yung 95 octane yung ilagay natin na gasoline. So, nagpa-full tank ako. Sa mga nakapanood ng vlog ko, ng first vlog ko dito sa aking Easy Ride 175, doon po tinest ko kung ilan po ba talaga yung fuel tank capacity nitong ating motor. At panoorin nyo po kung gusto nyo malaman kung ano ba talagang nangyari nung nag-actual testing ako ng fuel tank capacity nito. So, yan, full tank pa. Kita nyo naman sa gauge at patuloy tayong bumabiyahe. Ino-observe ko kung mag-shutdown ulit yung engine. Observe ko ngayon sa biyaheng to. Pero, yan, kita nyo naman, di pa tayo namamatayan ng engine at i-update ko kayo about dyan.
Possible kasi nakaapekto rin yung fuel. Kasi pag ganun mababa na yung fuel mo sa tank, tapos nadaan ka pa sa mga hindi pantay na kalsada, possible hindi nakakakuha ng gasolina yung motor natin. So, mas okay yung siguro around 2 bars ay magpagasolina na tayo. Huwag nating ugaliin yung lagi na lang blinking bago tayo magkakarga. Kasi mas mabilis din makasira ng mga fuel pump natin, pati yung mga, basta sa fuel lines guys. So, yun lang naman sa akin, pero depende pa rin naman yan sa may-ari. So, since ito ang ating motor ay bago lang at syempre alam naman natin na kinakapa pa rin yung mga possible na maging sira nito. So, alagaan muna natin at sumunod muna tayo sa advice ng kasa kung ano ba yung mga dapat munang gawin natin. So, kung sabihin nila na 40 lang yung takbo, 50 or yun lang, sundin muna natin yun guys. Kung ilan yung kilometers para bago natin i-change oil, sundin natin. Ang advice sa akin ay 500 kilometers, mag-change oil na ako. Syempre gagawin natin yun para yung mga umido, yung mga latak-latak na nakaskas sa engine ay matanggal agad natin ahead of time para makaiwas tayo sa pagkasira ng makina at para mapalitan yung oil na nagsisirculate sa engine natin. Alam na yan ng mga nagka-motor na, kaya para sa mga first time magka-motor, ganun po yung purpose kung bakit napakaagang kilometro, napakaagang odo, 500 yung odo, kailangan na po agad natin i-change oil kasi babago lang pong natatakbo yung makina natin at meron po diyang mga nagkakaskasang bakal na nahuhulog po yan, napupunta po yan sa filter natin ng oil at kung makikita po natin pag po tayo nag-change oil, may mga maliliit pong dumi, yun po yung mga kailangan maalis muna natin sa ating engine. So after 500 kilometers, advice sa akin ng kasa, sa 1,000 kilometers na ulit ako mag-change oil at yun na yung pinaka break-in period natin, 1,000. Then after nun, pwede na tayong mag-walwal mode. Pero syempre dapat nandyan pa rin yung pag-aalaga natin sa motor natin. At para maiwasan natin yung mga issues na pwedeng lumabas. Pero may lalabas at may lalabas naman yan. Kailangan lang maging aware tayo. So yun, masyado na akong napapahaba sa pagkikwento ko. Samahan nyo ako sa aking biyahe at maya-maya andun na tayo sa Taal Lake at sana may mapwestuhan tayo dun sa pagtambay. Napipil ko talaga ngayon mga kamoto na maraming tao dun kasi kung mapapansin nyo sa biyahe natin, marami tayong nakakasalubong. Possible, galing sila dun. Mga nag-swimming sila kasi nga wala ang power dito sa lugar namin. Kaya nga din lumabas kami. Ayoko, dapat kanina pa talaga ako lalabas kaso lang sobrang taas pa nung araw, masakit sa balat sa pagtambay. So, nagpababa lang muna ako ng konti nung araw to saka kami bumiyahe para nga maigala tong ating si Easy Ride 175. Actually, wala pang pangalan tong motor ko. Nag-iisip pa rin ako. Yun. Samahan nyo ako sa aking biyahe at maya-maya ay nandoon na po tayo. So yan mga kamoto, unang downhill natin, di lang masyadong makikita sa camera kasi may mga nasa unahan tayong sasakyan, pero yan, pababa po yan. Ngayon testing ko na yung preno natin sa likod. Malakas talaga siya, okay naman at komportable pa rin. Let's go. Hindi nga pala ABS ito or combi brake system itong ating unit. So, kailangan talaga nating matutunan kung paano pumreno ng tama. Dahil pwede rin mag-cause ng accident yung mga pabigla-bigla natin preno. Kapag hindi natin na-balance yung rear at saka yung front brake natin, pwede tayong ma-aksidente. So, hinay-hinay lang din kayo sa pagpreno mga kamoto. Dahil malakas po ang braking system nitong ating Easy Ride 175. So yan, puro tayo downhill mga kamoto. Sobrang lalim ng lusong natin dito. Kaya pagka pabalik tayo rito, paahon naman tayo, matarik din yung ahon.
Pero kasi naiisipan namin ng OBR ko na magkape sana. Kasi may favorite kaming kapihan dito. Malapit din sa Taal Lake. Matetest pa rin naman natin yung sa uphill kasi paahon pa rin naman yung papunta dun sa coffee shop. So, let's go. Kitang-kita nyo naman na yung daanan natin talaga pababa. At ang dami nga nating mga nakakasalubong na galing dun sa Taal Lake, mga naligo sila. May mga dala silang towel. So, yan. Kitang-kita nyo yung tarik ng pababa natin, mga kamoto. Bali sa likod at unahan na yung pinipreno ko, yung tinitimpla ko, may preno. So, okay naman siya. Malakas talaga yung braking system niya. Kaya ingat-ingat lang. At dahan-dahan ang takbo. Lalong-lalo na mga kamoto kapag hindi pa natin kapa yung motor. Huwag tayong sobrang mga excited na bibira or pepreno. Baka maaksidente. Matuto tayong pag-aralan muna yung motor bago natin gawin yung pagwawalwal or pagkabarabara ng gamit. So yan, let's go. Samahan niyo ako sa aking biyahe. Basic yung overtaking, mga kamoto. Kasi pababa. Hindi, joke lang. So, bali yan. Bababa pa rin tayo dito. Lahat na ito, mga kamoto, pababa na hanggang sa makarating tayo dun sa Barangay Hall or court yun ng Wawa, Tanawan City, Batangas. Then, after nun, may humps doon. Paglagpas natin ay nandoon na po yung Taal Lake. So, bali, ito na nga yung pinaka-padulo na pababa, mga kamoto. Sa right side, makikita natin dyan yung Wawa Elementary School. At kapag abante pa natin, makikita na nga natin yung court at saka yung Barangay Hall. Pababa pa rin tayo, mga kamoto. Kung mapapansin nyo, puro brake lang ako. Hindi ako nagsisilinyador kasi matarik talaga yung pababa rito. Ayan, ito mga kamoto, ang court ng Wawa, Tanawan, Batangas, at ang Barangay Hall po ay iyang kulay yellow. Makalagpas natin dito sa isang humps na ito ay sobrang nasa harapan na lang po natin yung Taal Lake. Malapit na po talaga tayo. Sana talaga may mapwestuhan tayo sa pagtambay. Pag wala tayong mapwestuhan, siguro diretso na lang tayo dun sa coffee shop na pupuntahan namin ang aking OBR para dun tayo kumain at mag liwaliw. So yun, makita nyo mga kamoto, full tank pa po tayo. Full tank pa rin po tayo. So, bali, mag-turn right po kami dito ng OBR. Kanan po tayo dito. Kasi yung sa kanan dyan, mga kamoto, ay dyan yung mga tamang tambayan lang talaga. Tapos sa kaliwa po doon, kung lumiko tayo pa kaliwa, ay puro kainan po yon. Pag nagutom po tayo, may mga kainan po doon na sunod-sunod na magkakatabi. Pwede po tayo doon. Sa side nito, mga kamoto, ay puro tigilan at pahingahan. Nandyan din yung mga nagsiswimming, mga kamoto, makikita natin. So, parang maraming ang tao rito ngayon. Bali, one way lang, bigayan muna yung ng kalsada kasi may ginagawa. So, yan, mga kamoto, kita nyo. Ang sarap dito. Sarap talaga dito rin mamahingat tumambay. Maraming tao ngayon dito, mga kamoto. Dami talaga nagsiswimming. Possible mga taga dito lang din yan sa Tanawan kasi wala ngang power dito, mga kamoto.
at ang init-init pa ng panahon. So, ito yung tamang spot, tamang destination talaga para sa ganitong panahon eh. Wala pong entrance fee rito. Bali, ang ginagawa lang po ng iba ay kung may dalang sasakyan, yan, gigilid lamang po. Diyan, magpa-park lang sa gilid-gilid. Kaya medyo sumisikip nga po yung kalsada, nagiging one way lang. Tapos yun, dyan po kayo magsiswimming sa tabi. At dyan na rin po sila kumakain at nagbabanding sa tabi. Wala pong entrance fee rito, pero kailangan po panatilihin nating malinis yung lugar. Yung mga basura po natin na mga ginamit sa pag-outing natin ay kailangan dala po natin pa uwi. So yun, kita naman natin mga kamoto, ang daming tao dito. Parang wala tayo mapipwestuhan dito. Baybayan lang muna natin hanggang dun sa dulo kung luluwag na ba dun sa dulo yung space or wala pa rin. Pag wala, try natin bumalik, tas puntahan natin yung pakabilang side mga kamoto, yung sinasabi ko na maraming mga kainan. So yan, medyo masikip pa rin talaga mga kamoto, marami talagang tao. So pipili tayo dun sa dulo. Yun, ito na yung pinaka dulo mga kamoto, may ginagawang daan. At diretso muna tayo dun mga kamoto, hanap ako ng malawak na space para mag U-turn kasi ay kinakapa ko po tong motor. Ayoko naman na magtaob tayo dito kung saan na lang ako basta tumigil. So yan, hanap tayo yung malawak-lawak na space na mapipihitan. So, bali yan, pipili tayo dito mga kamoto para bumalik ulit doon sa lake. At sa kabilang side naman tayo pupunta. So, let's go. Nakapambahay lang tayo guys kasi mabanas talaga. Sobrang init. Ayoko na mag-pants. Shout out sa mga nakahagip po ng ating camera dyan. Baka nandyan kayo. Mapanood nyo itong video ko. I-follow nyo naman po ako. I-subscribe nyo ako. So, yan guys. Hindi naman to one way. Two way naman to. Medyo masikip lang kasi maraming tao ngayon. Pabalik lang tayo. Dun sa dinaanan natin kanina, pabalik lang tayo ngayon. Medyo crowded talaga. Hindi pa masyadong masarap tumambay guys. Tingnan natin mamaya kung huhupa yung mga tao. Ang dami naliligo. Ang laki lang ng in-improve ditong Tanawan kasi pag nagala kami dito dati, it's either bibili na kami doon sa bukana ng makakain or kakain na kami sa bahay. Pero ano, dami na namin na bibilan dito at makakainan, lalo na dyan sa napupuntahan nating side, yung padiretso dyan yun. Meron din ditong rental ng boat, pwede kayong magbaybay dyan sa ano ba yung Pandin Lake ba yan, banana? Yung sapatos Pandin Lake. Hindi ko na kasi alam ang tawag na, pero hindi ko alam kung Pandin Lake ba yan yung itsura sapatos na pero dyan, iikot kayo dyan ng bangka, ganun. Dito sa side na to guys, more on may mga swimming din. Marami kasing cottage dito na talagang marerentahan mo na may bayad. Sa kabilang side kasi kanina, walang mga bayad yan guys. Talagang titigil lang sila sa gilid, may motor or sasakyan. Gusto na safe. Ayan, marami pa rin nag-swimming. Pagka, ano nga, more on taga malalayong lugar dito. Kasi mas preferred talaga nila yung may titigilan silang cottage. Siyempre naman. Hindi masyadong kita ngayon si... Saan ba si Taal? Ito?
tao dito. Hindi tayo mag-swimming guys ha, mamamasyal lang talaga tayo. Anytime naman pwede kami pumunta dito kasi taga rito lang din kami sa malapit. Gusto ko lang ipakita sa inyo anong meron dito sa ating Ito kaya. Maigala din natin itong ating 175. Abangan nyo yung pag-alis natin mamaya kasi pahon yun. Tignan natin kung kamusta ba itong 175cc na easy ride natin. Yeah, merong balot, penoy, chicharon, mga kainan. Dito muna tayo sa gilid. Wala namang, hindi man tayo makakabala rito. Sa kaya tayo tatambay no? Ang daming tao. Siguro dadaratso na kami dun sa coffee shop. Sa Gusto Cafe. Malapit lang yun dito. So, tutuloy-tuloy ko na lang din tong video. May 30 minutes pa naman ako eh. Tara. Ang komportable niya iliko kasi malaki yung gulong talaga eh. So wala pa tayong box kasi nangangapa pa rin si OBR natin kung paano yung proper na pagsakay at pagbaba niya kasi sumasabit yung paa. Nga pala guys, yung OBR natin ay anong height mo? 4'11"? 5'6" daw siya. Sa almost 5 siya. So, tas ako naman 5'2". So malilit talaga kami. Kaya sobrang naninibago kami sa ganitong klaseng motor adventure. Pero kaya naman at kakayanin. Talagang ganun lang, upgrade lang din ng dala-dala ng mga gala kasi. Ito talaga yung ano kasi namin, yung pagtanggal ng stress pag nagta-travel kami na nakamotor. Ako guys, mas ano ko kasi pag nagta-travel ako ng nakamotor kaysa sa nakasasakyan eh, mas nag-e-enjoy ako. Kasi mas nakikita ko yung view pag kasi ako driver ng 4 wheels. Hindi ako masyado nakakapag-focus sa mga paligid. So yan, punta na tayo dun sa kapihan na sa kakainan natin. Maganda din doon at very relaxing yung paligid kasi para siyang garden na resort. So doon natin masusubok si Easy Ride 175 natin kung gaano kalakas siya sa ahonan. Pero guys, hindi ko nga siya masasagad ngayon ng bongga kasi nga nasa break-in period pa lang tayo. So mamaya natin i-check yung trip meter natin kung ilan ba yung na-travel natin. At inaabangan ko bumaba yung ating gasolina. So dito sa ating pinuntahan kanina, galing na tayo dito kanina. Diretso na talaga tayo doon ng bonggang-bongga. So dito tayo, di ba? Papunta doon na. Yan. Chill lang tayo guys. Paunahin natin ang ingay. Hindi tayo makapag-vlog ng ayos. Relax lang tayo. O tayo sa kapihan. Yan, kita nyo, may pahon na agad tayo nakikita at yan na yun guys. Tuloy-tuloy na yan. Tingnan natin yung power ng ating ano, kung anong mangyayari dito. Wag naman sana mamatay. Wag naman sana mamatay yung unit natin ha. So, bali yan, chill. Kaya naman niya guys. Kaya. Try natin guys, 40. Basic. Mas matarek. 42. 41, 42. Yan, ganyan guys. Basic. Nandito na tayo. Kaya niya. Kaya para sa mga nag-aalilangan dyan. Kung mapapakita ko lang sa inyo yung likodan, inaw na ako. Kaya guys. Hindi naman tayo
namatayan. With matching humps pa yan ha, sa pahon ha. Kayang-kaya. Sarap ba? Para ba akong nakaupo dito sa jet ski? Yan, ano tayong konti. At syempre, dahan-dahan at may mga kasalubong tayo. Kaya, let's go! Tingnan natin kung kaya niya kung anong kaya niya, kung kano. 40 to 50 lang tayo, break it period. Buweluhan nyo rin naman. Siyempre, para hindi mahirapan yung motor. So, 43. 42. Hindi ko pa yung pinipiga, guys. Ayan, medyo nabitin. Pero kayang-kaya niya, guys. Kahit magpabitin tayo dito sa paon, kaya niya. Overtake tayo. Alright. Kayang-kaya. Pero ayoko dumaan dyan. Kayang-kaya. Hindi ko sure kasi guys kung meron bang aahonin pa rito. Pero matarik na po yung naahon natin. At feeling ko enough na po yun para mapatunayan natin yung power ng ating Easy Ride 175. Lalo-lalo na sa mag-uphill na ganyan. Puro paahon na to guys, pero basic na basic. May OBR pa ako niyan. So bali ako ay 55 kilos, si OBR ay 40. 95 kilos po kaming dalawa. Kayang-kaya po. So bali yon. Kayo na bahala mga kamoto kung satisfied ba kayo sa ating ginawang downhill at uphill test dito sa ating Motorstar Easy Ride 175. At salamat sa inyong panonood. Huwag nyo nga kalimutan i-like, i-subscribe ang aking YouTube channel at paki-follow na rin po ng aking page, YouTube channel at saka Facebook page po. Parehas lang, Dids Moto. Muli, salamat po sa panonood at hanggang dito na lamang po. Ride safe, guys.